Then bago po tayo tumako sa ating mensahe, magpapasalamat ako. Ako may susunod na magte-testimony. Magte-testimony na po ngayon po, almost 3 weeks. 3 weeks tayong hindi nagkita. Ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kalakasan, pag-iingat na ginawa niya sa amin nung kami ay magbiyahe. Na-share na naman ni Sister Ernst. Hindi pa niya share? Ano ba? Dati pa mag-motor lang, no? Ngayon nakasakay ng after 40 years. Ako yun, sa akin. After 40 years, nakasakay ako ng airplane. So, nagpupuri ako sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos na nakaabot kami dyan ng mag-iwasay. Magbiyahe ka ng 4 na oras. Papulod ko, ano pa lang yun? Himamaylan. Tapos, kapag himamaylan ko bali sa 3 hours. So, parang yung trabaho mo, nagbiyahe ka lang ng saan. Diba? So, ang Diyos po nagbibigay ng kalakasan at pag-iingat. At yung experience ko na kahit Tagalog ako, talagang magagaling silang magsalita. Hindi man ako sagad o di mabakod ang aking alam sa yung dialect ba ng Ilonggo, tinakausap nila ako. Nasasagot ko din naman yung sinasabi nila. So, nagpupuri ako sa Diyos dahil yung discernment na yung sinasabi, naiintindihan ko naman yung inaano nila, yung sinasabi. Na pag tinaas yung ganyan, gano'n naman. Shut daw. Sabi yun. Sabi ko, pili mo na yan. Mga amigo ko. Kaibigan. Gusto niyo na magbago daw. Mga ayat sabi niya. Gusto niya na magbago kasi pag nadadala siya ng mga kaibigan, di siya makapalag. So, sabi niya, kaya ganun yung niya, lagi siyang natatangya sa, ganun talaga sa probinsya. Kumbaga, yung buhay nila, iba yung buhay dito. Diba? Yung pagpupuno ng Diyos, pag umaga pa lang pagising mo, hindi ka mga problema eh. Kasi ang Diyos na mismo nag-provide. So nung nasa Imamaylan kami, kami sa tiyahin ni Sister, nagulat sila, birthday ko daw. So agad-agad, nagpakatay ng 2 manok. Diba? Kasi birthday. Tapos celebration na din ng Mother's Day. So, ilang araw kami doon. Diyos na nagpupuno. At pagdating ng first day sa Bayis, sariwang isda, wala sa dagat, pagpalit, inilaw na agad, tapos tinola, tawagin sa kanila. So, kung ano yung pangangailangan sa araw, yun lang talaga yung provide nila. So, ibang-iba talaga yung province kumbaga dito sa akin. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung experience from Negros dito, nauna pa nga yung sa Negros bago yung sa sa Leyte. Yung probinsya ni nanay, hindi pa ako nakapunta doon. So, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung provision, yung pag-iingat niya sa amin, makarating kami ng safe and sound sa Diyos ng lahat ng papuri. Amen po? Amen? Muli po, isang mapagpala, umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo lahat? Amen! Amen! Amen. Bago po lahat, muli po tayo lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Amang Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na ipapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na kami tinipon mo sa umagang ito, safe and sound at patuloy o Diyos, nagpapasalamat sa pag-iingat mo sa amin sa isang linggo. At sa umagang ito, muli kami natin nagkatipon, patuloy na nagpapasalamat sa iyong patuloy na gabay, provision na pagyaya na nagmumula po sa iyo. Patuloy kami lumalapit
magpapakumbaba at makikita mo, Panginoon, ang aming puso't kaisipan. Patuloy namin itong dinudulog sa iyong harapan. Patuloy mo kami linisin, patawarin kami sa aming mga pagkakasala, pagkakapit kami sa oras ito na magkarapat-dapat kami sa iyong harapan. At patuloy ko namin inanyan yung Santo Espiritu na siyang manguna sa amin sa umagang ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po magmuna, ikaw Lord ang magsalita, ikaw Lord ang magbigay, Panginoon, sa amin ng spiritual wisdom, spiritual knowledge and understanding. Ang salita mo na naging encouragement, Panginoon, na kalakasang spiritual ng bawat isa, Lord God. At salamat sa tagumpay, salamat po sa iyong salita, muling pagkakilayan ka sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Amen po. Parang natatapat talaga yung kada sermon, no? So, natin pong pag-uusapan po sa umagang ito ay mula po sa aklat ni Pedro, unang Pedro, chapter 5, verse 7. So, ang ating pag-uusapan is casting all your care upon God. Amen. Sabi dito, casting all your care upon Him, for He care for you. So, alam naman po natin, ang bawat isa, hindi ko alam, pero ang Diyos na nakakaalam at isa-isip na rin natin kung ano ang dinadala ng isang tao sa araw-araw ng kanyang buhay. Merong family struggles, merong dinadalang burdens or anxiety, pag-aalala sa anumang bagay sa ating future na haharapin. At meron namang nagdadala na kanyang sinasarili lang, na kahit na nasasaktan lang, nakatago pa din, ayaw sabihin sa iba. Magugulat ka na lang, yun na ang kanyang buhay. So, life has a way of placing heavy loads upon our shoulders. Sabi po ni Peter. Kaya po si Peter ay nagsulat sa kanya, sa kanyang text na po, sabi niya, casting all your care upon Him, for He care for you. So he writes to believers who were suffering persecution. That time kasi po, ang mga Christian ay nasa persecution day. So pinapalalahanan ni Peter ang mga Kristiyano na yung suffering o yung dinadala nilang struggle ay totoo. Pero hindi yun nagtatapos doon. Bakit? Kasi po, yung suffering niyan ay dinala na ng ating Panginoong Jesucristo. Suffering is not the end of the story. Just before our text, Peter commands to believe, to humble themselves under the mighty hand of God. Kaya po kapag tayo ay dumarating ng mga ganitong anxiety na dumarating sa ating buhay, kung anong struggle yan, kung anong cares na meron tayo ngayon, ano po kailangan gawin ng isang Kristiyano? Magpatuloy tayo sa paggawa, sa kalooban ng Diyos, at yung exercise ng pagpapakumbaba. At yung elders po ay patuloy sa gangasiwa sa kawan. At yung mga kabataan kailangan magpasakop sa nakakatanda. Yan po yung nakasulat sa 1 Peter chapter 5. Yan po nakapaloob yan. At yung kapag nandiyan yung tukso ng kaaway, you must resist the evil. So dito po matutungyan po natin sa 1 Peter 5:7. Ito po ay isang invitasyon sa Ama. Makita po natin dito yung the burden we carry, the God who cares, the Savior who bore our burdens, at yung response ng ating pananampalataya. So number 1, the burden we carry.
So Peter used the word care. Ano ba yung care? Ano yung care mo ngayon? Diba? Yung care sa Greek, ito yung anxiety o yung struggle na dinadala mo. O yung sa Matthew 6, ito po yung pinapatungkulan sa mga pagano. So sa mga hentil, ano po yung mga nakaloob dito? Ito yung food, health, yan yun, physical needs, family problems, spiritual battles, and the burden of sin. So ito po yung nagtitiwala tayo sa Diyos pero maya-maya, iba na yung sinasalita natin. So the moment we have peace, maya-maya, nawawala na agad yung kapayapaan. Kasi mamaya, nag-iisip na tayo paano yung kakainin natin. Yung order natin, wala pa. Anong oras na, di pa dumarating. Diba? Kumbaga yung kapayapaan na meron tayo ngayon. Ano yung kinanta natin kanina? We give all our heart and soul. Pero maya-maya, wala pa yung anong oras na, di pa dumarating. Ang usapan, alas 10, dapat yung order, nandyan na. O, diba? So, totoo po yan. Kumbaga kasi, magkakainan na, wala pa yung pagkain. So, yun yung mga moment na totoong nangyayari sa buhay natin. Na tayo'y nagtitiwala sa Diyos, pero maya-maya, wala. Yung kapayapaan na meron tayo, maya-maya, wala din. So, source of our cares, number 1, physical needs, yung food, health, employment, saka yung financial natin. Ito nga po yung in-address ni Jesus sa Matthew 6, yung pagans need. Yung mga believers, meron na silang sleepless nights. Kumbaga, dahil sa kakaisip ng mga pangangailangan. At yung mga problema sa ating pamilya ngayon, merong away sa kapatiran, merong division sa pamilya, hindi natin alam kung ano pang pinagdadaanan ng iba. Marital struggles, broken relationship. Ito ay napakabigat, lalo na sa mga talagang dinadala yung problema ng pamilya. At yung pangatlo, spiritual battles, ito yung temptation, failures, and discouragement. Diba? Nagpunta tayo sa church na para tayo ay malift up. Pero lalabas tayo para tayong walang nangyari. Para pa tayo na-discourage sa narinig ng pastor, lagi na lang ako ang pinapatamaan. Nag-church nga ako parang ganun ba? Diba? Kung mali ang pag-pick up natin kung ano yung narinig o sinasabi ng pastor. Kasi parang iniisip natin, ako yata ito Diba? Ako yata yung pinapanagyan ng pastor na ito Sabi ko po sa inyo, nung ako po ay nandun sa Himamaylan, na magugulat ka na lang kasi pagpasok ko, hindi nila ako kilala Hindi nila ako kilala. Tapos sila, Sunday school, about giving ang inaano nila. Magugulat ka na lang, tinatawag ako pastor. Hindi no. Bago lang ako pumasok doon. Tapos inanyayahan agad ako na magbigay ng mag-share. Tapos yung additional share about dun ba sa pinag-aralan nila. And that time nga, sabi niya, next Sunday daw, ako daw ang tatayo daw para mapakinggan nila akong mag-share ba. Sabi ko po, kung kalooban po ng Diyos, ako ang makakapag-share dyan kasi 1 week lang yung namin. Pero yung 1 week namin parang isang buwan yung Kumbaga yung experience ko parang yung isang linggo parang 1 month na sa akin yung So yun po.
So, balik po tayo sa ating text. So, yung source of our cares, ito po yung physical needs, family problems, spiritual burdens, and the burden of sin. So, ito po yung greatest burden ng humanity. Cares is not financial pressure, but yung guilt nila, yung guilt. Na tinanggap na nila si Christ, pero yung kaaway, patuloy silang dinidikdik kung ano yung kasalanan na meron sila dati. At yun yung hindi nila matakasan. Bakit po kaya? Kasi hindi pa nila binibigay lahat. Amen? Hindi pa nila totally binibigay lahat, no? Ano ba yung pinoproblema nila? Diba? Ano yung dinadala nila sa buhay? Hindi pa nila sinosurrender. Kaya ito yung kasalanan na to, na pinatawad na ng Diyos, dinala na sa krus ng Kalbaryo, ay yun pa rin yung nag-aano sa kanyang mga sarili, sa isip. At yun yung nagdadala sa kanya sa sulok, sa kwarto, ayaw makausap. So sabi ni David, umiiyak si David. Sabi niya sa 38 verse 4, my sin. Di niya na makayanan sa ulo niya eh. Gone over my head. As an heavy burden, they are too heavy for me. Diba? Yung nangyayari pasanin kay David, hindi niya na makayanan. Hari na yun, paano pa tayo? Ang pinoproblema natin yung pagkain. Yung bukas, yung sa kilawang araw, sa darating na linggo, yun yung mga problema na simple, common needs ng isang tao. So apart from Christ, every person carries the crushing burden of sin, and no human effort can remove it. Hindi kaya ng effort mo, hindi kaya ng effort natin. Kahit anong gawin natin, wala tayong kakayanan. Dahil ang may kakayanan lang magalis niya ay ang Panginoon sa Kristo. So makikita natin yung burden na anong meron tayo ngayon. Kung anong meron tayo ngayon, we pray it. Idalangin natin to mamaya sa ating Panginoon. So pangalawa po, dito makikita natin yung the God who cares. Sino yun? Yung ating Ama. Sabi po ni Peter, for He cared for you. Bakit po hindi sinabing for the people? Kasi po dito, ito yung sinasabihin niya yung mga Kristiyano na pinapersecute. At tayo po yung mga anak ng Diyos, kaya He cares for you. Kilala niya ang bawat isa sa atin. God's care, ano po muna? God's care is personal. Diba? Kilala niya ang bawat sa atin eh. Kahit yung pagluha natin, alam ng Diyos ko, makikita ng Diyos yan. Makikita ng Diyos yung struggle natin at yung burden na dinadala natin sa oras na ito. At yung God's care is constant. Sabi sa Hebrew 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. Diba? God's care is proven. Sabi sa Romans 5:8, but God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. And the cross forever settled the question. Yung kasalanan natin dinadala, matagal nang dinala ng ating Panginoong Jesucristo. Inalis na yan. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
Kaya ang tanong, does God care for me? Does God care for you? Yes. God's care is constant. Ang tao, iiwanan tayo. Ang pamilya, iiwanan tayo. Ang kaibigan, iiwanan tayo. Ang asawa, iiwanan tayo. Tama ba yun? Ibang bansa eh. Kaya, yung asawa natin, huwag nating iwan. Kahit anong mangyari, binigay sa atin ng Diyos, kailangan mahalin natin. Diba? Kasi ang Diyos, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. He never fail us. Ang tao lang nagpa-fail sa atin. Yung sinasabi ng tao, pag sinabi niya, sige, sa ganitong araw, nandyan ako. Pero alas 7 ng umaga, wala pa din. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon sa Hebrew, I will never leave thee nor forsake thee. So, mabilis lang po tayo. Number 3 na. Christ is the ultimate fulfillment of this verse. Bakit po? Jesus carried our greatest burden, sabi sa Isaiah 53, verse 4. Surely, He hath borne our griefs and carried our sorrow. Amen? Kanta yan eh. Diba? Surely He took our impurity, diba? And carried our sorrow. Diba? And God, He carried our guilt, our sin, our shame, and condemnation. Ang Panginoong Hesus, siya ang nagdala niyan. Every sin na meron tayo was placed upon Him. Katulad ng isang nalulunod. Anong gagawin mo kapag nalulunod? Eh, ikaw marunong ka lumangoy. Siyempre, sasagipin mo. Ganun tayo eh. Nalulunod na tayo sa mga problema. Kaya na lang natin malunod tayo sa sarili natin mga problema, eh meron handang tumulong sa atin. Ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga ako nung kami nakasakay sa pambot, eh yung pambot, parang ganito lang yung ano yan, no? Ganyan lang. Eh ilang kami nakasakay. Si Kuya Abner, si Mama, si Nalo, si Aliyah, at ako. So maganda yung dagat, inaano eh, high tide pa. Malinaw, kita yung starfish, kita yung spike, yung sea urchin. Maganda, malinaw. Pero mamaya-maya, makikita ko si Kuya Mel, gano'n. Tapos andyan na yung dilim. Ibig sabihin, malalim na. Gano'n na yung, ay nagagano siya. Sa isip ko, bakit? Eh, diba payapa yung isip mo nung ano eh, okay, maandar ng maayos. Maya-maya, hindi mo na nakikita yung starfish, yung sea urchin. Madilim na yung, malalim na. So, sa isip ko, baka mamaya biglang, ako napapanood kung may gala ko na, biglang gaganis yun. Di ba? Eh, yung sinasakyan mo, pambot lang. Tapos ang lalim na nung ano, hindi mo makikita yung white sand. So, peaceful ka. Kinakabahan ka na nung makita mo madilim na yung ano. Tapos yung si Kuya Arnel, nag-aano na tubig. Naglilimas. So, payapa ka na kinakabahan, di ba? Yan yung experience na nandun kami sa Bais. Kumaga, enjoy ka talaga na kinakabahan. Kasi tayo lumaki sa kapatagan, kabundukan, pero hindi tayo lumaki sa karagatan. Diba? So,
ang ating Panginoong Sus, nandyan ang kamay niya para tayo ay saklolohan. Ang kailangan lang natin gawin ay humingi ka sa Panginoon. Anak ka niya, isigaw mo ang lahat ng iyong pangailangan. Bakit po ang ating Panginoong Hesus nagkatawang tao at alam niya yung ating pinagdadaanan. Alam niya yung kung paano kang binamak, nire-reject. Na kahit ikaw ay nagpagaling, sabihin nga, iyay, sa demonyo yan. Di ba? Kapwa mo, pamilya mo, nire-reject ka. Di ba? Alam ng Panginoon Sus yan. Na-experience niya yan, kaya alam niya yung pinagdadaanan natin ngayon. He was mocked, betrayed, beaten, and crucified. Alam ng Panginoong Sus yan. Sabi sa Hebrew 4:15, He was tempted in all points as we are. Therefore, He understands every burden we bring. Alam na ng Panginoon kung ano yung burden na dinadala natin ngayon. Alam niya, kasi kilala niya nga ako, kilala niya kayo. Kasi anak niya tayo. For He cares for you. At isang pong example dito ang ating Panginoong Hesus. Jesus cast His burden upon the Father. Nang siya po ay nanalangin sa Gethsemane, Father, if Thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but Thine will be done. So Jesus entrusted Himself to the Father. So tayo, ano natin i-entrust yung ating buhay? Sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, sa 1 Peter 5:7, ang pinaka-perfect example nito ay ang ating Panginoong Hesus. Kasi yung kahit siya ay naging submissive sa Ama. Yung humility, kahit na siya ay Diyos, ay siya ay nagpapakababa. At yun ang kailangan, at yun ang kinakailangan, Ama. Kung ano nangyari sa atin, pag umuwi tayo, down, magpakababa. Bakit po? Dahil ang nagpapakababa, ang siyang tinataas at ang siyang nagtataas ng kanyang sarili, siya lang yung mataas. Pero ibabagsak siya ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos ang nagpapataas. So Jesus give rest to the weary. Kaya po sabi sa Matthew 11:28-30, Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Hindi yung sinabing rest, matutulog ka. Na kahit may ginagawa ka, kahit gaano kabigat yan, alam mo na meron kang katuwang. Bakit? Meron kang Kristo sa buhay na yung pinaglalaanan ng yung mga problema sa buhay. Lahat ng yung pinagdadaanan, physically, financially, lahat yan ay may katuwang ka. Kaya nga po, Christ offered Himself. The answer to anxiety is not positive thinking. The answer is Christ alone. The answer is relationship with Christ, and the answer is resting with Christ. So how do we cast our cares upon God? As a Christian, paano tayo mag-cast? Kasi pag sinabing cast, throw upon, ibigay mo, all. Hindi sinabing one. Diba? Casting all. Lahat ng iyong dinadala, burden, ano yung dinadala mo ngayon na nagpapabigat sa iyong buhay. Lahat yan.
Cast it all, your burdens, upon God, upon Him, for He cares for you. Sa pamamaraan, unang-una, through prayer. Di ba? Pray without ceasing. Through God's Word. The Bible reminds us of God's promises. Faith grows when we hear God's Word. The more we know God's character, the easier it becomes to trust Him. Paano kung wala tayong salita ng Diyos? Diba? How do we care? Or how do we cast our cares upon God? Through worship. Through prayer, through God's Word, through worship. Si Job, nawala lahat. Yet, Job worship God. Worship, lift our eyes from our problem to God's greatness. Kapag tayo nag-worship sa ating Panginoon. So how do we worship God? Sa paanong paraan tayo magpuri sa ating Panginoon? Diba? Paano tayo magpuri sa Panginoon? Ang Diyos na nakakita ng ating pagkatao, totoo po yun. So how do we worship God? Kasi kapag tayo umanap sa Panginoon, hindi lamang dapat spiritual, hindi lamang dapat kaluluwa, pati dapat yung katawan. How do we surrender to God? Taas mo yung kamay. Hold up to. Diba? Gaganon ka na agad eh. So how do you surrender to God? Hindi naman sinasabi ni God sa'yo na taas mo yung kamay. Akin ka. Kapag susurrender natin sa Diyos, di ba ganyan? Total surrender. Paano tayo magpakababa? Si Job nga, nung siya ay nagkaroon na ng bukol, siya ay lumuhod sa abo. Habang ini-script niya yung kanyang mga bukol, still worshiping God. Nagpapakababa. So worshiping God, nandun yung pagpapakakumbaba. Huwag tayo magpadala sa emosyon natin na meron tayo ngayon. Tumingin tayo sa Diyos. Kasi alam niya na ang nangyayari sa buhay natin. So sabi sa Proverbs 3, 5 and 6, through trust. Trust means believing God's heart even when we cannot see His hand. Trust means believing that God is working even when circumstances appear dark. And through obedience. Kaya po minsan, inaalis ng Diyos yung mga burden sa buhay natin. Kahit tayo ay nag-refuse na sumunod sa Kanya, ayaw mo sumunod ha. Unti-unti niya na tinatanggal sa'yo, ayaw mo pa rin sumunod. Kasi may gusto siyang ituro sa atin eh. Eh tayo, hindi pa rin tayo sumusunod, di ba? Pero God's plan pa rin ang nangyayari sa buhay natin. Kahit na tayo sumusunod, mahal tayo ng Diyos. Kasi ang nangyayari yun dahil sa plano pa din niya sa atin. Hindi natin yung alam yung future, ang Diyos ang nakakalam. Pero kapag may inaalis na ang Diyos sa'yo, ibig sabihin nun, may sinasabi ang Diyos sa buhay mo. At yung kailangan natin makita ang Diyos. Hindi yung nasa ating harapan ngayon. Diba? Ang tingnan natin, yung source natin, yung Ama na nasa langit.
So faith is demonstrated through obedience. We trust Him enough to follow Him. So ano naman po mangyayari kapag tayo nagre-refuse? Hindi natin kinakas yung mga burden. Ang ibang mga tao po, ganito ang ginagawa. They blame God. Sometimes sa mga Kristiyano, ganito na yung ginagawa. They blame God. Simula ng kanilang makitanggap si Kristo, God, why did happen? Why this happened to me? Bakit nangyayari ito? Ganito sa buhay ko. Simula nang ako'y makatanggap sa iyo. Kilalanan kita bilang aking tagapagligtas. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Para kang isang babaeng salita ng salita. Sabi ni Job sa kanyang asawa sa Job 2:7-10, nang si Satan po went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the crown of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scrubbed himself with it as he sat among the ashes. At sinabi ng kanyang asawa, ganito po, are you still maintaining your integrity? Curse God and die! Diba? Ano sagot ni Job? You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? And all this, Job did not see what he said. Hindi lang mabubuti ang kailangan mong tanggapin. Yung suffering, yung struggle na nangyari sa atin, kailangan tanggapin mo yan at matutunan mo kung ano ang dapat mong matutunan. Kasi hindi lang puro accept tayo ng accept ng kabutihan. Ayaw mo na nang nabibigatan ka. Kaya ka nabibigatan kasi sinasarili mo. Di ba po? Sino nagsasarili dyan? So they blame God at live in fear. Natatakot sila kung ano ang kakainin nila bukas, kung ano ang susuotin nila bukas. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Amen? Kaya huwag kang matakot. Huwag kang mamuhay sa takot. Mamuhay ka sa kalooban ng Diyos. At yung iba naman po, they turn to worldly solution. Nang si Saul po ay hindi nasagutin ng ating Diyos kahit anong propeta na meron siya o priest. Walang sagot ng Diyos sa kanyang gagawin. Anong ginawa niya? Gumawa agad siya ng kanyang sariling solusyon. Nagbalat kayo at pumunta sa espiritista ng Endor. Kaya ngayon iba kapag may sakit, saan tumatakbo? Albularyo. Kakapit na. They turn to worldly solution. Ang solusyon ay nasa anak ka ng Diyos. Pero sa iba ka pupunta. Ang kulang mo lang pala ay maligo.
Di ba? Init na init ka na sa katawan mo. Lagkit ka na, masama ang pakiramdam ko. Nanginginig na ako. Wala lang pala sa paligo. And someone seek comfort in simple habits. Alin po yun? Drown their sorrow in alcohol or drugs. Yan po yung ginagawa ng iba. At pagkatapos mamingwit, pagkatapos mangisda doon, maya sa hapon, meron na, bang ano yung nandun na doon? May tawag silang harap doon, pero hinempos siya eh. Yung kay Pacquiao. Nalimutan ko na tawag doon eh. Basta parang nang siya, tangguay na ano. Sa after nilang mangisda, yun na yung ano nila, hapon. Kaya pagdating nila, gaganon na agad sa akin. Matutulog na lang ako eh. Pinapatagay pa ako eh. So they drown their sorrow in alcohol or drugs. Ito po yung nagpapa-intensify sa Proverbs 23. Then ito ay nakita ni Solomon mismo. Sabi sa Proverbs 23, 29 to 35. I-pass mo nga, Sister Del. Sabi sa Proverbs chapter 23, 29 to 35. Who has woe, who has sorrow, who has strife, who was complaining. Sino nagko-complain dyan? Who was wound without cause? Who was redness of eyes? Sino nga yung namumula mata dyan? Those who tarry long over wine, those who go to try mixed wine. Do not look at wine when it's red, when it sparkles in the cup and goes down smoothly. In the end, it bites like a serpent and stings like an adder. Your eyes will see strange things. Diba? Kapag napadami ka na ng inom, nakikita mo sa iyong katabi. Diba? Iba-iba na nakikita mo. And your heart utter perverse things. You will be like one who lies down in the midst of the sea. Kaya yung iba, sa sobrang kalasingan, talagang pupunta sa dagat. Akala nila, okay pa sila. Hindi na lang, yun na yung last ano nila. Dahil totoong dagat na pala yung na napuntahan nila. Like one who lies on the top of a mast. They struck me, you will say, but I was not hurt. They beat me, but I did not feel it. When shall I wake? I must have another drink. Diba? Tagay pa mo. Diba? Ang sabi, they struck me. Sabihin, sinaktan ka na. Pero baliwala na sa'yo. Bakit? Puno ng alcohol. Kaya ganyan yung ginagawa ng iba. Umiinom para makalimot sila. Para hindi nila maramdaman yung sakit. Na kahit na binubugbog na, okay lang. Importante ang tagay pa. Yan, nasa Bible. So these paths never bring peace. Hindi yan ang kasagutan. The more we hold on our burdens, the heavier they become. Sa habang tumatagal, di natin binibitawan, lalo itong bumibigat. Bakit? Kasi araw-araw, lagi mong iniisip, hindi na siya maalis sa iyong isipan. Umaga hanggang gabi, pagkagising, yun. Hanggang sa hindi mo na makayanan. Hanggang sa iniisip mo na diba? Ganun ang thinking ng tao kasi hindi na nila makayanan yung sobrang bigat. God never intended us to carry them alone. Ano sabi ng ating Panginoon? Cast all your cares upon me. Cast lahat.
Itapon mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya lahat. Ilagak mo lahat ng iyong mga problema, dinadala, kung ano man yan. For He cares upon you. Diba? So today, ano man pong dinadala natin, yung pagkatakot, burden of fear, burden of guilt, burden of sin, burden of grief, burden of disappointment, a burden of uncertainty. And this is the invitation of the Scriptures. Casting all your care upon Him, for He cares of you. Hindi sinabi ni Pedro na dalhin mo, carry it, at i-manage mo. Itago mo. Ano sabi? Cast it, throw it upon God, leave it in the hands of God. So if you have never trusted Christ, your greatest need is forgiveness. Yan ang kailangan natin. Kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, baka hindi mo pa pinapatawad ang iyong sarili. Surrender natin yung totoo. Kahit kagaya ng inamin natin, di ba? With all I am, with all my heart, with all my soul, we give you my heart. Di ba? Binibigay natin lahat. So, bigay din natin lahat ng dinadala natin sa Kanya. Because Jesus died for your sin. He was buried, He rose again. On the third day, the burden of sin can be removed today through faith in Christ. What is your faith? Ano ang faith mo? Ang faith mo ba ay nasa tao? O kay Kristo? Kay Kristo Jesus. Diba? So the same hands that were nailed on the cross is the same hand that is present toward us. The same Savior who carried the cross is able to carry our burdens, our cares. The same Lord who conquered death is able to sustain you today. So bring your burden today to Christ. Kaya po, lahat po tayo tumayo ngayon. Let the power of your mouth be manifested. Let the power of the Word of God be manifested in our mouth. Let the Lord Jesus Christ manifested in our mouth. Yung bibig natin mapuno ng panalangin. Lahat ng burdens natin, ibigay natin sa ating Diyos. Cast all your care upon Him because He truly cares for you. And this is the time na lahat tayo ibigay natin sa Kanya ang lahat ng dinadala natin. Kahit ano yan, ibigay mo sa Diyos. Yan ay physically, financially, emotionally, lahat ng aspeto na meron tayo ngayon, dinadala mo, ibigay mo ngayon sa oras ito sa ating Panginoon. Because God cares truly for you. This is the moment. Narito ang Panginoon. Nakikita niya ang puso at isipan natin. Ang kailangan lang natin gawin ay sumigaw ngayon. Tayo patuloy na magpakumbaba sa Panginoon. Let us humble ourselves to God. As we come, we bow down to the Lord, our Creator, who have made the heaven and earth, the God of Abraham, Isaac, and Israel. Because God cares for you. Have faith in the Lord Jesus Christ. Trust in Him. Worship the Lord. At yung bibig natin ay mapuno ng salita ng Diyos.
Bukas natin ang ating bibig. Because this is the moment na hinihintay ng Panginoon. Hinihintay niya, wala pa tayong hinihingi. Alam na ng Diyos yung common needs natin. Meron ka pang ibang pinagdadaanan sa oras ito. At alam ng Diyos kung ano yun. Ito ang oras para ito ipagkaloob sa Kanya. Nakikinig siya at naghihintay. Huwag mo nang ipagpabukas. Ito ang oras na ito ay dapat mong dalhin sa Kanya. Oh Father God in heaven, our Maker, the God of Abraham, Isaac, and Israel, we thank you, Lord. We thank you for this moment, Father. Salamat, Panginoon, sa oras ito. Salamat sa pagkakataon nito na muli kami narito sa iyong presensya, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasakop. Patuloy po kami nakikiusap sa iyo, Panginoon. Alam mo ang bawat isa sa amin. Alam mo at nakikita mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Hindi bulag ang iyong mata na hindi mo kami nakikita. Dahil sinabi mo, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. You are always beside us, Lord. And we thank you, Lord, sa oras ito. Dahil alam ko, Lord, kahit hindi pa namin pinupuksan ang aming mga bibig, Panginoon, alam mo ang aming pinagdadaanan. Alam mo ang pinagdadaanan ng aming buhay. Ito'y mapapinansyal. Ito'y mapapisikal. Kung ano mong meron sakit kami, Lord, alam mo, ikaw ang aming kasagutan. Ikaw ang aming kagalingan. Lord, kami namatayan. Ikaw, Lord, ang aming kapayapaan. Ikaw ang Diyos ang aming pag-asa. At ito ay binibigay namin sa iyong mga kamay, Panginoon. Ang aming namatayan na kapatid, Panginoon. Ang pamilya ni Brother Ernest Cesarela, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na kapayapaan sa kanilang pamilya. Sa pamilya ng Ate Edith, Panginoon. Sa pamilya po ng bawat isa, Panginoon, na hindi pa namin nababagit. Lord, ikaw nakakakilala. Ikaw ang nakakapatid. Alam mo ang pangailangan nila. Lord, let your provision, Panginoon. Ang kamay mo ay patuloy na i-stretch mo sa kanilang buhay, Panginoon. At ipakita mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na may likha ng langit at lupa. Na hindi nagbabago kailanman. Lord, we thank you, Panginoon. Dahil sabi mo, Panginoon, ikaw, Lord, ang may akda. Ikaw, Lord, ang may likha ng oras. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ang panahon na ito, Lord, alam namin, hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kapayapaan. We thank you, Holy Spirit, Panginoon, because your Holy Spirit guide us in truth, guide us in peace, through the Lord Jesus Christ, our Savior. We thank you, Lord. We submit to you, Lord. We humble ourselves, Panginoon. Kami hubad sa iyong harapan. Wala kami may tataas. Ni ang talino, kung aming pinag-aralan, ay bawal sa iyo, Panginoon. Ito'y walang kapuluhan sa iyo, Panginoon. Dahil ang karunungan ng tao, Panginoon, ay hindi makahihigit sa karunungan mo. Kaya, Lord, we continue our humble ourselves to you, Panginoon. Patuloy kami nagpapakababa. Ikaw as Lord ang siyang manguna sa amin. Pangunahan mo ang kalooban mo, ang siyang patuloy masunod sa buhay namin, hindi kalooban namin, Panginoon. Sapagkat kung sa aming sarili, lamang kami susunod, Panginoon, ito'y walang patutunguhan. Ito'y walang kahantungan. Subalit ikaw, Lord, ang aming kinikilalang Diyos. Kaya alam namin meron kaming kahantungan. At ayun, ang pag-asang meron kami at nananampalataya kami kay Kristo Jesus na nabuhay after 3 days and rose again, Panginoon. And we thank you, Lord.
Dahil kami mayroong buhay na walang hanggan sa Panginoong Hesus. Salamat, Ama. Salamat, Ama, sa iyong anak na si Jesus. Sa gabay ng Santong Espiritu kami nagpapasalamat. Dahil alam ko, Lord, niyayakap mo ang bawat isa sa oras ito. Let your presence be upon us. As we live this church, Panginoon, let the grace of the Lord Jesus Christ be upon us all. And this is our prayer. Amen and amen. Glory to God.